Matira matibay, sino ka kasama? Matira matibay, babalik ka ba? Matira matibay, bawal malagwa. Rosas gym lang dito ang may tira. Matira matibay, sino ka kasama? Matira matibay, babalik ka ba? Matira matibay, bawal malagwa. Rosas gym lang dito ang may tira. Yo, what up? Ito pang uli yung lingkod, Kalbong Burdado. Ang reactionist na gwapo. Yun, meron tayong update regarding sa nangyari sa boxing match ng ating idol na si Casimero. Yan. Kasi yan, naging controversial draw yung nangyari. Yung laban nila. Ito update din to sa ano. Basta it's all about boxing naman tayo ngayon para maiba, di ba? Siyempre yung draw yung nangyari sa boxing match ni Casimero. Pero kitang-kita ko talaga dominante si Casimero dun. First round pa nga lang, alam ko na sabi ko, wala to, kawawa tong hapon na to. Kaya lang, ganun talaga, home court. Pati ba naman sa boxing may home court, di ba? Yun, sabay-sabay natin pakinggan to, panoorin, bigyan ng reaction. Ang ano pala to, ang content na to ay nagmula kay Paucast Sports. Yun, supportan natin si Paucast Sports. Click nyo notification bell update para update kayo sa mga sports happening, most especially boxing and basketball and anything about sports. Yun, click nyo notification bell para update kayo. At syempre, kung di pa kayo nakasubscribe sa akin, subscribe na rin kayo guys. Click nyo notification bell para update kayo sa mga sports happenings, most especially basketball, boxing at patungkol sa mga atletang Pilipino. Ito po muli yung lingkod, Kalbong Burdado, ang reactionist na gwapo. Come on, umpisan natin to. Huwag na natin patagilin, wala naman tayong inaantay. Yeah. Kalokohan po yung mga fans na nagsasabi na para daw hindi matakot itong si Naoya Inoue, kaya ganon yung performance ni John Riel Cuadro alas Casimero. Pag ganyan yung nagsasabi sa'yo, Casimero, nako, dumistansya ka dyan. Pero ito po ito po ang ibig sabihin nito. Bakit sinasabi ito ng mga fans na ganito yung performance ni Casimero para labanan siya ng Naoya Inoue? Ito yung interpretasyon ko dito. Pag-usapan natin. Paucast Sports. Paucast Sports, shout out. To subscribe and hit Idol and idol. Bell. This video is presented by sportsplus.ph. Kaya yung ibig sabihin nito dun sa mga fans na nagsasabi na hindi talaga ginalingan ni Casimero para hindi daw matakot si Inoue. Inoue matatakot? Anyway, itong video na ito, hindi po ito against kay Casimero. Doon po ito sa mga fans na... respeto kasi ang nangyari kasi talaga doon. Pinakita lang din ni Casimero na may respeto siya dun sa kalaban niya. Mahusay din naman kasi dating world champion yun eh. Pero kita ko talaga iba talaga parang parang hindi ko alam kung game plan ba ni Casimero yun Pero alam mo yun, yung pag sumusuntok si Casimero, parang kutumba na yung kalaban Parang ganun. Parang alam mo, kumbaga sa sugal, si Casimero sa laban na yun, siya, lamado. Dihado yung kalaban niya. Kasi kumbaga, hindi ko masabi na pinagbibigyan, pero parang kasi ang limitado yung suntok niya ni Casimero. Parang tinatimingan niya, parang ganun. Pero kita mo indang-inda ng kalaban yung mga suntok Parang si Casimero, sinasalo niya lang yung suntok ng kalaban Hindi ko masabi kung game plan lang ni Casimero o sinusubukan niya muna yung lakas ng kalaban niya. Diba? Pwedeng ganun Tara, balik tayo sa video. Kumbaga, hindi makaintindi at bias talaga. At nasisira na po siguro yung reasoning Ako, sa totoo lang, nagbi-build up ako kay Casimero. Actually, may mga nagsasabi pa nga dyan na grabe daw yung tatanggol ko dito kay Casimero pero ako naman, I'm also umasa rin ako na maganda sana yung makikita ko Pero pinanood ko yung laban at may mga nagsabi, sir, panoodin mo kasi para maintindihan. Pinanood ko po ilang beses. At kung ikaw, sasabihin mo na sinadya ni Casimero na hindi galingan, baka ikaw ang may problema. Napanood mo ba yung round number 1? At kung sino nagsabi doon na hindi niya ginalingan, mag-isip-isip kayo, baka hindi kayo nakakaintindi ng boxing.
Pero para sa akin, ang spekulasyon ko dyan o ang ano ko dyan, ang sarili kong opinion dyan sa ano na yan, feeling ko talaga kung ano, mataas yung kumpiyansa lang talaga ni Casemiro. Tsaka meron siyang game plan. Parang gusto niyang tapusin yung laban sa parang, alam mo yun, sa parang maganda na pagkaka-execute. Parang ano eh, alam mo yung tipong ano, yung nagpapasuntok lang siya, tapos yung hinihintay niyang parang ano, kumounter siya ng isang malatong na pampatulog. Alam mo, parang ganun eh, parang ganun yung game plan niya eh. Kasi feeling ko kaya niya yung suntok eh. Kaya talaga eh. Ang hindi ko lang nagustuhan doon kasi nagpapasuntok. Parang ano, hindi ko malaman kung game plan ang ginagawa nila. Pero para sa akin, lamado siya eh. Kasi sa bigat ng kamao, kita mo eh, iba eh. Iba pag siya na yung sumusuntok eh, parang diba, pabarat-baratan siya. Tapos pag siya na gumante eh, kita mo yanig yung ano eh, yanig eh. Di ba tumumba pa nga, di ba? Talagang sinubukan talaga at ang lalakas talaga ng suntok ni Casemiro. May mga instances pa nga na kala ko babaksak na yung kalaban dahil grabe tumudo si Casemiro eh. Aminin nyo yan sa akin. Ngayon yung mga fans na natatawa na lang ako para daw hindi matakot. Hindi niya pinagbigyan yun. Feeling ko game plan yun eh. Alam mo yung ano, may tawag dyan eh, yung mga style Marquez ganun, yung ano, counter puncher, ganun. Gusto niya tapusin sa ganun paraan siguro. Kasi, halimbawa ako, boksingero ako, kaya ko naman yung suntok ko. Kung alam ko, umpisa pa lang, kaya ko eh. Mas maganda yung ganung ano, kumbaga epic, kumbaga ano yan eh. Kasi yung counter punch kasi parang karma yan eh, karma punch yan eh. Mas maganda yung ganun eh, manalo ka sa ganun, alam mo yun. Yung tuwan-tuwa yung mga kalahi niya kasi bugbog kasi meron, dami sun, ilag lang ilag. Tapos biglang tamaan ng isang malakas sa mukha, boom, tulog. Kumbaga mas maganda yung ganung ending eh. Feeling ko lang, siguro. Hindi ko alam, hindi ko masabi. Pero yung sa opinion ko, ganun lang. Feeling ko counter punch yung gusto niyang gamitin na pampatulog dun sa kalaban. Kasi pag sumusuntok siya, iba talaga. Alam, babagsak yung kalaban eh. Although yung kalaban may puso rin eh. Kasi laban, sugod, laban, sabay. Pero pag nagumpisa ng sumuntok si Casemiro, parang alam, matutupi yung kalaban eh. Kalokohan yun. Bakit naman matatakot? Eh sinabi na nga ni Inoue, nakakalabanin niya si Luis Neri at saka si Casemiro eh. So, ang katotohanan po niyan, it did not do him very well kay Casemiro na magpakita ng ganong klaseng performance. It was counterproductive. Ito yung sinasabi ko, no? Ito dapat para ma-excite yung mga fans dahil ang sunod na kalaban ni Inoue, alam naman natin na posible na si Neri at saka si Casemiro. Paano ma-excite ngayon yung mga Japanese fans kung tingin nila parang mahina itong si Casemiro, mahina yung stamina. Again, I'm talking about the stamina kasi yun talaga yung kulay. Magalit na kayo hindi, pero kung pansin ko rin yun sa ano. Parang ano, hindi ko alam ba't ganun eh. Hindi ko talaga alam. Siguro kondisyon, hindi ko alam, hindi ko masabi. Hindi ko alam kung plano yun eh. Hindi ko masabi. Pero nakita ko talaga parang ano siya eh. Parang ano, ang limited lang yung punch niya, parang ganun. Parang mas agresibo yung isa kahit sabihin mo underdog yung isa. Yung kalaban niya. Kay Casemiro, dapat tulungan natin siya na umangat. Hindi natin lagyan ng hangin yung utak niya, kundi yung ang lalagyan natin ng hangin, yung dibdib. Tama yan, tama. No? Tama. Kasi pag ang mga nasa paligid o yung mga fans, oo lang ng oo, yes boss lang ng yes boss, maraming followers na nagagalit sa akin dahil sobra ako pagtanggol. Pero ngayon, after 3 fights... Hindi, tama naman yun. Ang pagkatanggol niya naman si Casemiro, hindi naman yung mga fans eh. Parang eye-opening na rin yun sa mga kumag na fans na ano. Hindi ganun yung sitwasyon, di ba? Hindi ganun. Hindi mo kailangan ano. Kumbaga pinakita ni Casemiro yung best niya. Tsaka halata naman talaga na may kakaibang game plan o hindi ko alam kung game plan o talagang wala sa kondisyon eh. Hindi ko alam eh. Pero para sa akin, lamado pa rin siya sa laban eh. Kasi pag sumusuntok siya o mga-counter siya, kita yung kalaban para tutumbay. Boxing promotions. And with Uguni, no? Again, I'm not saying na matatalo siya, ha? Baka isipin nyo na naman, ganito, may mga sasagot na naman dyan, nagatong. Ibang Casemiro yung nakita ko. It wasn't the Casemiro that I expected that I know. Yes. Sana ibalik niya yung angas sa loob ng ring. May pagkaano nga eh. Para sa akin, para siyang counter puncher. Hindi siya yung kagaya ng mga dati niyang style na alam mo yun, yung parang palumpalo, yung parang gigil na patambay gagawin yung parang ganun. Hindi ko alam kung part ng game plan talaga nila yun. Hindi ko nga alam, hindi ko talaga mag-gets o wala lang siya kondisyon. Pointed.
But, I'm not losing hope. Siyempre, ipopromote pa rin natin siya kung sakaling maglaban siya. Pero sana gumising na rin yung mga tao po na nagsasabi na hindi, sinadya niya yan. I mean, kita naman natin sa performance, yung hingal niya at talagang hindi po maganda talaga yung nakita natin. Alam mo, sa mga tunay na kakampi, sabihin ko lang sa inyo hindi lahat po ng nagsasabi ng pangit ay kaaway. Hindi lahat na nagsasabi ng magaganda. Tama yun. Kasi ano yan kumbaga hindi ka matututo kung hindi ka magkakamali. Kung hindi niya pupunayin yung pagkakamali ni Casimiro, sino magsasabi nun? Yung mga kumag na fans, di ba? Sabihin, puro papuri yan, puro ano yan. Walang mali dyan. Kasi hindi maganda yung gano'n. Kailangan merong magsasabi ng pagkakamali mo para baguhin mo at matuto ka, di ba? Paano ka matututo kung lahat sila puro papuri ang marinig mo, di ba? Tama yan sabi na ito ni Idol Podcast. Tibo. No? Minsan yan pa yung manloloko. No? Kaya ako, comment ka dito kung ikaw ay isa sa tunay na nagmamahal kay Casimiro pero dismayado ka at gusto mong sabihin yan dahil gusto mo siya mag-improve. Okay? Comment ka rin dito kung ikaw ay nagsasabi na mali ako at disagree ka sa akin dahil gaya ng sinabi ko, Agree ako. Disagree or pangit sa akin ay kaaway ko. Dahil siguro, kaibigan din kita, gusto mong itama ako dahil sa tingin mo, tama ka. Yan po dapat ang mindset natin. Hindi, agree ako. Para sa akin, agree ako sa sinabi niya. Pero, hindi po totoo na kalokohan po yun, sa aking opinion na hindi niya ginalingan. Dapat nga ginalingan niya. Kaya nga yung tinapat sa kanya is Uguni na walang power punch na hindi ganun kabilis. Alam naman natin, kaya nga pugot-ugot tayong pugot-ulit. Sila na mismo nagsabi niyan So, Yamadong talaga si Casimiro dun. Sir, magpapatotoo ka rin. Sabihin mo sa akin yung totoo. Pero, supportahan pa rin natin yung boksingero. We just have to, siguro ito yung panahon na talagang sabihin natin ito. Casimiro, you need to improve on your stamina because we want you to defeat Naoya Inoue. Yes. Kita natin talagang malabo. So yun, tapos na ang content ni Idol Podcast Sports. Yun, maraming salamat sa komento at sa content na to, Idol Podcast Sports. Yun, subscribe nyo siya. Hiningal na ako Click yung notification bell para update kayo sa mga sport podcast, sport podcast. Yan sa mga ganitong klaseng content. Siyempre, supportan natin palagi si Casimiro. At huwag tayo maging alam mo yung mga tipong pag may ginagawang mali pupurihin pa rin. Hindi ganun. Dapat mong punahin yun. Paano pag mali? Para siya mag-i-improve kung walang magsabi sa kanya. Lahat oo lang ng oo, di ba? Tama yung Tama yung sinabi ni Idol Podcast Sports. Yun. At yun, tapos na ang ating content. Maraming salamat, Idol Podcast Sport. At syempre, subscribe siya, click yung notification bell para update kayo sa mga sports happening. At syempre, update na rin kay Casimiro sa mga paparating niya pang laban at sa iba't iba pang lalakbay niya sa mundo ng boxing, syempre. At syempre, kung di pa na-subscribe sa akin, subscribe na rin kayo guys. Click yung notification bell para update kayo sa mga sports happenings. Yeah! Maraming salamat po. Ito po muli ang inyong lingkod, Kalbong Burdado, ang reaction is na guwapo. Ingat palagi, God bless!